Hindi alam ni Rachel ang tamang madama niya habang bumibiyahe patungo kay Alejandro. Kinakabahan siya sa pananabik at sa pangamba. Bakit hindi siya pinuntahan ni Alejandro? Nagkamali ba siya sa inakala niyang kaya siyang ipaglaban ito? Naduwag ba ito? Masakit mang isiping hindi perpekto ang lalaking minahal niya. Ay naisip na lamang niyang ganun talaga ang buhay. Marahil ay naging saherado ang pagkukwento rito ni Penpen. Kung hindi naman ay hindi binanggit dito ni Penpen na hindi siya pinapayagang makagamit ng telepono sa kanila, kaya hindi niya matawagan. At nainis itong hindi man lang niya kinontak ito. Hindi pa niya alam. Wala siyang alam sa sitwasyon nila sapagkat hindi na niya nakita pa si Penpen. Si Martin ay kusang nag-back out sa kasal nila nang malaman itong buntis siya. Malamang dahil nasisiguro nitong hindi ito ang ama ng dinadala niya. Sa kasalukuyan ay mayroong hidwaan ng pamilya nila. Hindi masasabing matinding hidwaan iyon, kundi hindi pagpapansinan. Iyon ang sinabi sa kanya ng kuya niya sapagkat nakita raw nito ang ama ni Martin at ni hindi ito pinansin ng matanda. Kung ito raw ang tatanungin ay wala raw kaso yun, sapagkat wala rin daw itong balak pansinin ng matanda. Nang malaman ito ang totoong nangyari ay nagalit nito kay Martin. Hindi malinaw sa kanya kung may galit ba ang kabilang kampo sa kanila. Sa katotohanan ikakasal na siya, ay nagpabuntis pa siya o nahihiya mga ito sa ginawa ni Martin. Sa ngayon ay wala na siyang pakialam sa mga ganoong bagay. Ang mahalaga sa kanya ay ang bata sa sinapupun niya. Hiling niyang sa pagbabalik niya sa Maynila ay kasama niyang haharap sa mga magulang niya, si Alejandro. Sa palagay niya ay may paglalapit uli ng bata sa kanyang sinapupunan ng kanyang pamilya sapagkat mula noong isang araw kung kailan nabisto ang lahat ay nagkaroon ng closed door meeting ang mga magulang niya. Nang lumabas ang kanyang ina mula sa silid ay mugtong-muto ang mga mata nito. Ang hinala niya ay labis ding nagalit dito ang kanyang ama. Dahil doon ay naglaho ang galit niya para sa mami niya. Sa isang banda ay naunawaan niya ito. Inakala lang nito ang pinakamabuti para sa kanya ay magpakasal kay Martin. She was not a perfect mother. That was why. Ang mahalaga ay hindi na ito ipagpapatuloy ang kamalian nito. Nang malaman itong buntis siya, ito mismo ang tumawag kay Martin at hinarap nito ang mga konsekwensya. Kabilang na raw ng galit ng kanyang ama. Malaking iskandalo pa rin ang nangyari, pero sa palagay niya ay lumabas sa publiko na mayroong matinding panindigan ng bawat kampo, sapagkat inianunsyo sa isang broadsheet ang kanselasyon ng kasal. Ang mga gasto nagmula pa sa ibang bansa ay binayaran ng plane tickets, sina Martin ang sumagot ngayon. In the first place ay hindi magkakaroon ng gulo kung hindi lamang ito nagpilit, pero maraming salamat na rin dahil sa nakilala niya si Alejandro. Martin was the key when she met the father of her child, the love of her life. At para dun marahil ay habang buhay siya magpapasalamat dito. Ganun pa man hindi na nararapat na sabihin pa niya yun dahil lalo na sa panahon ngayong mainit pa ang lahat. Maybe sometime in the future, when he had met the right woman for him and she had married to Alejandro. Tinignan niya ang promise ring ng lalaki sa kanya. Umaasa siya sa pangako ng singsing na iyon. Sa wakas ay narating na rin niya ang farm. Wala sa bahay nito si Alejandro, kaya nagpahatid siya sa mismong farm. Naroon ito sa ibabaw ng isang traktora. Agad siyang bumaba mula sa sasakyan at tinakbo ito. Nagtamang paninila hanggang sumababa ito ng sasakyan. Pinunasan ito ng bimpo ang mukha. Anong atin? Hindi yun ang isaasahan niyang sasabihin ito. I'm sorry, siguro na ipaliwanag na sa iyo ni Penpen ang lahat. Tumango ito. Sana sinabi mo na lang kagad kung sino ka mang hindi ako magmukhang tanga. Ang hirap sa iyo nung nagsimula kang mag-trip. Ayaw mo nang tigilan. I understand why you're upset. Again, I'm sorry. Siguro naman na iniintindihan mo kung bakit ko nagawa yun. Tumango ito. Ano ngayon ang pag-uusapan natin? Well, I'm pregnant. Hindi agad ito nakaimik. Hindi niya inaasahan na parang hindi man lang ito natuwa. Sa ibinalita niya ngunit naisip niyang marahil ay nabibigla pa rin ito at nagtatampo sa kanya. Malaking pagbabago yan sa buhay ko. I know. Anong naisip mong plano? Siya naman ang hindi nakaimik. Ang akala niya magpo-propose kagad ito ng kasal. It was ironic. Noong hindi siya buntis ay gustong-gusto siyang pakasalan ng isang lalaking hindi nahawakan ang dulo ng daliri niya at nagpanggap na buntis siya. Ngayong buntis siya, itinatanong naman ng ama ng kanyang anak kung ano raw ang plano niya. Ikaw, ano ba ang naiisip mo? Kung akong tatanungin gusto kong nandito ka, pero alam kong busy ka sa Maynila kaya siguro ako na lang luluwas-luwas para bumisita sa iyo. That's after the wedding. Our wedding. What? And then, sa ngayon yun lang ang kaya kong ialok sa iyo. Siyempre sagot ko ang lahat ng gasto sa pagbubuntis at panganak mo. At kahit hindi tayo magpakasal, siyempre, apelido ko ang gagamitin ng bata. I'm sorry, hindi magpapakasal. Inaasahan mo bang pakakasalan kita? Bahagyang tumawa ito.
Ilang buwan pa lang kitang nakikilala. Iba pa ang pagkakakilala ko sa'yo. Isa pa di ba ang pinapakasalan lang naman ay yung taong mahal mo? God, he broke her heart into a million pieces. Hindi na kinailangan ni Rachel na magpaliwanag ng gusto sa kanyang mga magulang at nagpapasalamat siya para doon. Parang alam na ng mga itong ayaw siyang pakasalan ni Alejandro. Bagaman sinabi niya sa mga itong may mga differences sila ng lalaki. At hindi lamang niya masabi, simple lang ang dahilan kaya hindi siya pakakasalan nito. Hindi siya mahal nito. Pagkatapos sabihin ni Alejandro sa kanya na hindi siya mahal nito, itinanong niya kung para saan ang promise ring na ibinigay nito. Simpleng-simple lang ang naging paliwanag nito. Ang sabi nito ay ginusto nitong ibigay na kapalit kay Tentay ang isang magandang kinabukasan, kapalit ng nangyari sa kanila. Nag-guilty raw ito. Lalong luminig lang sa kanyang asshole si Alejandro. Nagkataon lang na sa ibang paraan niya nakita ito. Isinauri niya rito ang singsing na bigay nito. Sinabi niya hindi niya kailangan yun. Mukhang niwalang kakaso-kaso rito ang tinanggap uli yun. Ganun lamang. Umalis siya at hindi siya pinigilan nito. Ngayon ay nasa bahay lamang siya. Papunta na sa kanyang salon na matagal nang hindi nabibisita. Alam niyang malaking pagbabago sa buhay niya ang pagdalang tao niya. Alam niyang hindi lamang makapagsalita ang kanyang ina, ngunit dinibdib nito ang pangyayari. Tiyak na naisip nito ang sasabihin ng mga tao. Oo nga naman, hindi natuloy ang kasal at buntis siya. Maiisip kaagad ng mga tao na siya ang nang-agrabyado. Pero sa puntong iyon sa buhay niya, ay wala na siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Ang mahalaga sa kanya ay ang mampalaki niya ng maayos ang bata sa kanyang sinapupunan. Bago siya umalis ay dumating si Alejandro. Ang nasa bahay lamang ay ang mami niya. Formal na ipinakilala niya ang dalawa. Ang mami niya ay formal dito. Nauunawaan niya ito. Sa lahat ng ginawa nito sa isang lalaking ayaw siyang pakasalan siya na uwi. Siyempre sinong inang matutuwa sa lalaking nakabuntis sa anak nito at ayaw pa nagatan niyo sa tamang paraan. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay naman. May doktor ka na ba? Oo. Why did you come here? Nangungumusta lang. Well, I'm fine. Anything else? Lumipat ako rito sa Maynila. Kung may kailangan ka kahit ano, tawagan mo lang ako. At ito ang address ko. Bali walang ipinasok niya ang cord na iniabot nito sa bag niya. Paalis na rin ako. Sasamahan na kita. Saan ka ba pupunta? Hindi siya sanay na ganun sila ka-formal sa isa't isa. Mas maiilang lamang siya at mas lulungkot. Kaya minabuti niya kung na lamang isama ito. Hindi na. May driver naman ako. Tumango ito at nagpaalam na rin. Ang lungkot-lungkot niya habang tinitingnan ito. Kailanman ay hindi niya ay nakala na ganun sila mauuwi. Ang ganda-ganda na kung anong mayroon sila. Bakit nagkaganon na? Biglang namasa ang mata niya ngunit pinunasan kaagad niya yun. Kailangan niyang masani sa mga pagbabago. Tiyak niyang marami pang darating. Bilang engineer ay alam ni Alejandro kung ilang milyon ang halaga ng mansion ni na Rachel. Rachel, maging ang pangalan nito ay bago sa pandinig niya. Nakakapanibago. Labis-labis ang paninibago niya rito. Biglang-bigla hindi na niya maabot ito. Kapag naalala niya ang pinagsaluhan ni Sila. Sa nakalipas na ilang buwan, hindi niya alam kung anong tamang madama niya. Nanliliit siya na nagagalit. Pinaglaruan lang siya nito. Sinabi sa kanya ni Penpen ang lahat. Nagkaroon daw ito ng tampuhan at ang lalaking pakakasal nito. Dahilan upang lumayas ito. May pagka-rebelde raw ang babae. May pagkaluka-luka. At siya ay isang saksi sa pagiging baliw nito. Kung hindi ba naman ito lukarit ay gagawin itong magpanggap bilang Tentay. Tinulungan daw ito ni Penpen dahil naaawa ang pinsan niya rito. Pero kailangan itong umalis sa poder niya sapagkat ikakasal na ito. Nang malaman niya yun, ang unang reaksyon niya ay magalit sa pinsan niya sapagkat tinawag-tawagan niya ito. At sa mga pag-uusap nila ay pinapahiwatig na niyang may nabubuo siyang damdamin para kay Tentay. Hindi pa ba nito naunawaan iyon? Hindi ba't ang pinakatama sanang ginawa niya ay ang sinabi na sa kanya ang lahat nang sa ganun ay hindi siya magmukhang tanga? Nang araw na bumalik sa farm si Rachel, ay katatapos pa lamang niyang basahin ang anunsyo sa dyaryo na nagsasabing hindi na matutuloy ang kasal nito sa isang Martin Olivar. At nalaman kaagad niya ang dahilan, buntis ito. At syempre sa kanya iyon, alangan naman kay Pedro. Kung damdamin lamang niyang susundin niya ay gusto niyang magpakasal na sila. Ngunit marami siyang bagay na isinasaalang-alang. Una tila isip bata pa ito. Kung may atraksyon man itong nadama sa kanya, malamang nabilis lilipas iyon sapagkat ito mismo ang nagpasundo kay Penpen upang umuwi na ito dahil malapit na ang kasal nito. Sinabi ni Penpen iyon sa kanya at alam niyang tumawag dito si Tentay. Nagpapasundo na pala. Siguro nagsawa na sa gulunggong na ipinapakain niya rito. Gusto nang bumalik sa caviar at steak. Pagkatapos ay bumalik ito. Na-aksidente pala niya. Magkakaroon na silang ng anak. Kung nabubuhay pa ang kanyang ama, tiyak na tatapikin pa nito ang balikat niya at sasabihin sa kanya naka-jackpot siya.
Ang problema, hindi jackpot ang nadali niya, kundi isang malaking problema. Mukhang hindi natutuwa sa kanyang ina nito, kahit sabihin pang may kaya siya sa buhay. Kumpara sa mga ito ay walang-wala siya. Ang mga ito ay yung tipong kahit anong oras na gustuhin magbakasyon sa Europa o Amerika, ay okay lang. Kapag lumakad ay naka-driver at bodyguard, may convoy pa. Kapag naimlik sa traffic ay naka-helicopter. Mga ganoong tipo. Siya ang tipong nagsikap at nabiyayaan ng sapat. Sa bansang iyon ay may tuturing ng iba na mayaman, pero hindi maaaring maglabas ng masyadong malaking salapi para sa pag-abroad at pagpapasarap sa buhay. Marami pa siyang gustong marating, kaya hanggang ngayon ay nagtitipid pa rin siya sa gastos. Lang niya mabuti pa nung si Heidi ang tipo, wala akong ganitong problema. Pero wala na sa bokabularyo niya, anino ng babaeng iyon. Nang dumating si Tentay sa buhay niya, ay nabura na si Heidi. Talagang mahal niya ito. Kung noon nga si Tentay pa ito kahit na noong una, ay nagdududa siya kung uubra sila, ay sumigi pa rin siya. Pero ngayon atras siya. Ayaw niyang ibuhos ang buhay niya sa isang babaeng mag-iibay ng isip sa bandang huli. Ano at isang araw ay gusto nitong balikan ang lalaking pakakasalan nito at sa susunod na araw ay siya naman ang gusto nito. Malabo, isa pa ay tinawagan niya ito pero hindi siya kinausap nito. Ang sabi ng kasuksing nakasagot ng tawag niya pagkatapos siyang balikan ito, marahil tinanong muna si Rachel kung kakausapin siya, ay busy raw ang babae. Siyempre nga naman busy ito. Mayroon bang babaeng kakasalan hindi busy? At siya, busy rin noong gabing iyon. Busy sa pag-inom. Kung pwede lang nasa kalinya si Penpen ay ginawa na niya. Biniglang niya siya nito ng problema. Ang sabi nito ay uuwi na ito sa probinsya nito. Kapag naayos na niya ang problema niya, kukumbinsihin niya si Penpen na unahin ito ang pag-aaral nito. Tutulungan niya ito. Sa ngayon, kailangan muna niyang kalimutan ang damdamin niya kay Rachel. Yun ay habang nagiging isang mabuting ama siya sa anak nila, alam niyang napakahirap gawin niyon. Natutuwa na naiinis si Rachel kay Alejandro. Nasa poolside siya at pinag-iihaw siya nito ng mais. Sinabi niya rito kay Neo na gusto niyang kainin. Hindi iyon dahil nagliliha siya kundi na isagot lamang niya na magtanong ito. Umalis ka agad nito. Ang akala niya ay may lakad ito, yun pala ay bumili lamang ng hilaw na mais at hayon. Iniihaw nito ngayon. Malapit na ito. Bagya siyang nilingon nito. Pawis na pawis ito. Marahil ay dahil kanina pa nakapantay rito ang kanyang ama. Nasa tabi nito ang daddy niya. Nakahalukip-kip. Animo gwardya nito. Nakita niyang ilang ulit itong tinangkang kausapin ng kanyang ama at ang lamang ay sinagot ng matanda. Naman niyang hindi natutuwa rito ang kanyang ama. Siyempre natul lamang sa magulang iyon. Pero kailanman ay hindi niya inaasahan na akto ng ganun ang daddy niya. Yung parang matapang na gun. Malaking lalaki pa naman ito at may nakakatakot na aura kung hindi ito kilala. Pero matapang si Alejandro. Hindi ito umalis. Mukhang hindi pa masyadong nai-intimidate. Maya-maya ay naglakad na ito patungo sa kanya. Nalang platong puro inihaw na mais. Ano ang gusto mong katerno niyan? Butter. Bibili ako. There's butter inside. Anang kanyang ama. Tumikim si Alejandro. Sir, kukunin ko po. Walang reaksyon ng kanyang ama. Tumalikod na si Alejandro. Hindi niya maiwasang punahin ang matanda. What are you trying to do, daddy? Nagkibit balikat ito. Hindi lang ako mapakali sa tuwing nandito ang lalaking iyan. Let him be. That's exactly what I'm doing. Hindi na lang siya nag-comment. Siguro nga ay maganda ang ginawa nito. Sa pamamagitan man lang ito ay makaganti siya kay Alejandro. Nang magbalik ito ay nanatiling nakatayo ang kanyang ama kaya hindi rin ito na tumikim uli ito bago nagsalita. Bukas gusto ko sanang mamili ng gamit ng bata. Do you think I don't have money to buy my grandchild's baby things, boy? No, sir. With all due respect, sir. But your grandchild is my baby and I think it's my responsibility to buy him whatever he might need. Nakakapanibagong marinig si Alejandro nag-i-English. Nevertheless, he was so cute, and her heart couldn't help but feel sad that he no longer loved her. Correction, he never did. She silently said, "Are you asking me to come with you? I'm going to be very busy tomorrow." Sa isang araw. No. Hanggang maaari ay ayaw niyang makasama ito ng madalas. Ngayon ay napilitan lamang siya atas ng kagandahang asal. Sa tuwing nakikita niya ito ay lalong lumalalim ang nadarama niya para dito. Okay, ako na lang siguro. Nagpaalam na ito sa kanilang mag-ama. Kumuha ng isang mais ang kanyang ama. Saka nagtuloy na sa loob ng bahay. Naiwan siya sa poolside. Patayo na siya nang makita niyang naiwan pala ni Alejandro ang wallet nito. Kinuha kaagad niya yun. Itatabi na sana niya yun ang maisipan niyang busisiin niya. Naroon ang lisensya nito bilang engineer. Naroon din ang ilang ATM cards at credit cards nito. May 10,000 tiga 1,000 pesos ito. At sa likod ng mga bills ay naroon ng isang larawan. It was their picture. Noong sumayaw sila iyon, may kumuha pala sa kanila ng larawan. Bigla na lamang siyang napaiyak habang nakatitig dito sa larawan.
Nabigla pa siya nang marinig ang tinig nito. Rachel, pinunasan kagad niya ang mga mata at ibinalik ang larawan sa wallet. Ipinatong niya yun sa mesa. You left it. Bakit ka umiiyak? Nothing. Bakit nga? Nothing okay. Inlabas ilo niya ang larawan. Inibigay lang sa akin ito, nagbading. Iyon ang tawag nito sa nag-makeup sa kanya. May dala pala siyang camera noon. May kopya pa ako nito. Gusto mo ba? Pigil na pigil niya ang pagluwa. Ano yan? Naiwan mo lang sa wallet mo. Bagyang tumawa ito. Naiwan sa wallet? Hindi ka naman si Tentay. Bakit nawala bigla ang pagka-smarte mo? What do you mean? Wala. Okay ka lang ba? Yes. Mauuna na ako. Tumalikod na ito. Why do you keep a photo of the woman you don't love inside your wallet? Humarap uli ito sa kanya. Ewan ko. Isipin mo. You enjoyed the contest so much? Bagyang tumawa ito at tumalikod uli. Why then? Napatayo na siya. Dahil mahal kita. Dahil kapag nalulungkot ako sa nawalang tayo, tinitingnan ko lang itong picture natin. Mapapangiti na ako. Kaso naaalala kong si Tentay pala ang kasama ko rito. Maaalala kong iba ka sa kanya. Si Tentay kasi pakaramdam ko ay minahal ako. Kahit hindi niya sinabi sa akin. Naramdaman ko. Kaya naisip kong minahal niya ako. Pero iba ka eh. Pinagtripan mo lang ako. Malas mo lang, nabuntis kita. Bagyang kinuskus nito ang mga mata nito. Hindi niya lang kung naluha ito ay napuwing lang sa gesture lang yun. What are you talking about? Pumalatak ito. Wala, sige na. Hindi ka aalis, sasapakin kita rin. Humarap uli ito sa kanya. May pagagawa ka pa ba? Sinuntok niya ang dibdib nito. Sinungaling ka. Nang sabi mo sa akin, hindi mo ako mahal. Nagsinungaling ako. Ano, gusto mo akong lalong magmukhang tanga ganun? Sige, total, alam mo na eh. Mahal kita. Nung akala ko si Tentay ka, gusto kong pag-aralin ka. Di ba ipinangako ka sa iyong aalagaan kita? May tumulong luha mula sa mata nito na agad itong pinunasan. Ang dami kong pangarap para sa iyo. Kaso nagpasundo ka kay Penpen at bumalik sa lalaking pakakasalan mo nang wala man lang palang sa akin. Para akong nabastos, pero wala akong magawa kundi tawagan ka. Baka ka ako nabigla ka lang. Kaso ni ayaw mong sagutin ang tawag ko. Wala kasi akong kwenta sa iyo. Saka syempre nga naman, ikakasakal ka na. Tapos na ang mag-trip. Hindi ba? Goodbye Alejandro. Good riddance. Asarap mo utuin. Umiling-iling ito. Biruin mo ilang buwan, nandun ka lang. Hindi ka nagsabi kung sino ka. Awang-awa ako sa'yo dahil ba yung lang ang bag mo? Yun pala kaya mong bilhin kahit lahat ng bag sa SM. Tapos aalis ka na lang bigla. Namalasan ka nga kaya nasira ang kasal na plano mo. Ang laki-laki sa Jayo. We regret to inform you. Sa isip-isip ko, mabuti pa ang bansa. May we regret to inform you. Samantalang ako, wala ni katiting na goodbye. Akala ko hindi na kita makikita. Pero bumalik ka. Nag-iwan pala si Manoy ng souvenir. Early deposit. Matutuwa sana ako. Sa katunayan, masaya naman ako. Kaso wala eh. Ganito na lang siguro tayo parati. Pupuntahan kita, malamig ka sa akin. Lahat dito sa inyo hindi ako gusto. Pero desidido kong alagaan ang anak ko. Anak ko siya eh. Mahal ko siya. Sinuntok uli niya ang dibdib nito. Saka napahagulhul. Hug me please. Tumalima ka agad ito. Hinagod nito ang likod niya. O isang sorry lang okay na ako. Pagdating sa'yo malambot ang puso ko. Ikaw eh, parati mo akong nauuto. Joke lang. Pumiyok ang tinig nito. Hinagod-hagod ang kanyang balikat. Tama na yan, baka makasama sa anak ko yan. Lagot ka sa akin. You're so dumb. Pambihira ka naman. Imbis na mag-sorry ka, nilait mo pa ako. Ayaw mo mag-sorry. Okay lang. Okay na yun, basta sana magkasundo tayo sa bata ha. Baby, you're so sweet. I just fell in love with you again. I love you, you idiot. At sa pagitan ng pag-iyak ay sinabi niya rito ang lahat ng totoong pangyayari. Hindi ko alam kung bakit nagsinungaling si Penpen. Siguro yun ito isa ni Mami. I don't know. Di nga. Totoo. Lokong Penpen yan kung ganun. Sure kang mahal mo ako. Oo naman. Well, I believe you. Paano yan? Ayaw sa akin ng parents mo. Ayaw lang nila sa'yo kasi hindi mo ako pinakasalan. Pakakasalan naman kita kaso baka maisip nilang ibang habol ko sa'yo. Pero di ba may mga prenup ng uso ngayon? Gumawa tayo ng saka. Upang magtigil ito ay hindi kaniya mga labi nito. She was kissing him so much. Tumigil lang sila ng makarinig ng pagtikim. Naroon ang kanyang ama. Tumuwid kagad ng tayo si Alejandro. Sir, pakakasalan ko po ang anak ninyo. Pero may prenup agreement po kami at may bahay po ako sa Quezon City. Doon po kami titira. Kung sakali pong hindi niyo ako matanggap. Iho, what are you talking about? After the speech I heard, you are welcome in this family. I, on behalf of my wife, who's crying because she too heard your speech, accept you in our clan. Welcome. Nasamid si Alejandro nang yakapin ito ng kanyang ama at tapikin ng malakas sa likod. Natawa siya. Well, Ania, sir, salamat po. Nakakahiya. Narinig pa rin niya ako.
I must admit I got a little teary-eyed myself. Well, let's celebrate. Pumasok na sila sa kabahayan. Hawak nito ang kamay niya. Tila namumutlo. Tawa lang siya ng tawa. Binulungan niya ito. Remember, I love you. Ngumiti ito. Noon sila sinalubong ng mami niya. Niyakap sila nito ng mahigpit. Umiiyak. Hindi niya naiwasang maluharin. She would probably remember that moment for the rest of her life.